Magandang araw, Pilipinas! Sa panahon ngayon, kung saan mabilis na ang daloy ng impormasyon, mahalagang alam natin ang ating karapatan pagdating sa pagprotekta ng ating personal na impormasyon o data. Alam niyo bang may batas na nagtatanggol sa atin laban sa hindi otorisadong pagkuha, paggamit at pagbabahagi ng ating impormasyon? Ito ay ang Data Privacy Act of 2012 o Republic Act 10173. Layunin ng batas na ito na protektahan ang ating right to privacy, isang karapatang pantao. Ibig sabihin, may kontrol tayo kung sino lang ang pwedeng makaalam, makagamit at makapagbahagi ng ating personal na impormasyon tulad ng buong pangalan, address, contact number, litrato at maging mga sensitibong. Ma! May napanood akong Olongapo history kagabi. Paano nga ba talaga nag-umpisa yung kwento ng lungsod natin? Ganito yan, Nak. Hindi natin dadaanan ang madidilim at magtuon tayo sa panahong nagbukas ng pinto sa pagbabago. Noong panahon ng mga Amerikano, dumating ang mga barko sa Subic Bay. Kasabay nilang pumasok ang mga bagong kaalamang pagsasanay, teknolohiya, at paraan ng pamumuhay. Ang mga Olongapeño ay natuto, magpakita ng sipag, at higit sa lahat, ng diwa ng pagtutulungan. Kaya't kahit banyaga ang impluwensya, hindi nawala sa atin ang sariling pagkakakilanlan. Paglipas ng panahon, muling ibinalik sa Pilipinas ang pagmamahala sa Olongapo. Doon, lalo nating nakita ang tibay ng ating mga kababayan. Sama-sama silang nagtrabaho, nagtayo ng paaralan, nagbukas ng negosyo, at muling bumuo ng komunidad na matatag. At bilang sagisag ng pagkakaisa, itinayo ang Unity Fountain, paalala na kahit anong pagsubok, tayo'y nagkakaisa. Makikita rin ang ating malikhaing diwa sa makukulay na jeepney ng Olongapo. Bawat pintura, bawat numero, may kwentong dala. Hindi rin mawawala ang ating mga pista, ang Civic Festival, ang masiglang City Festa, pati ang ating mga tradisyon tulad ng Kristong Hari at Grand Union. Sa bawat pagtitipon, muling sumisigla ang ating bayan. Ipinapakita ang pananampalataya, kultura, at pagmamalaki bilang Olongapeño. Sige na, share! Tama ka na! Sayang naman yung ticket sa binili ko! Paminsan lang tayo gumala! Hindi nga pwede. Alam mo namang malapit na yung exams, tapos pupunta tayo ng concert. Wag na.
Baka may gala na siyang iba. Malay mo, magka-date yung kasama natin. Loko ka, kayong dalawa ha. Ronald, gusto yung kantang sinusulat mo? Ready na ba for next practice? Work in progress pa, pero siguro after exams, makapag-practice na tayo. Ayos! Sige, take your time lang ha. Unting panahon na lang, pero kakayanin natin. Okay guys, start na. We've got something exciting to discuss today. As part of Olongapo City's rich history celebration, may contest tayo kung saan ipaperform natin ang city hymn sa regional-wide competition. This is your chance to be part of something big. Isang hymn na magiging representation kayo ng Olongapo for generations. So, ibig sabihin, kami po ang magpe-perform para i-represent ang Olongapo sa regional contest? Exactly, Aisha. This is an opportunity to show not just your musical talent, but also your understanding of what makes Olongapo special. Sir, will we do this as a class or individual? Up to you guys. Pero since magandang chemistry niyo sa choir, I suggest working as a group na lang. You've proven na kaya niyo mag-harmonize. Tsaka don't worry, I'm sure matutulungan kayo ng mga ate at kuya niyo, tama? Yes, Mrs. Pina? As much as gusto po naming tulungan mga kasama namin, di po kami makakatulong masyado sa kanila. Busy po kasi kami sa finals namin. Pero pwede naman. One text away naman kami. If gusto nyo, bigyan namin kayo ng pointers. Okay lang yan, Ron. May tiwala kaming tatlo sa inyo. Once na may time kami, habol kami ha. But, what if we don't get it right? I mean, big deal itong gagawin natin. Ronald, magaling ka naman sa lyrics. Don't worry, we've got this. Pagtutulungan tayo. Oo nga. And we all know you can hit those notes, Aisha. And I'll, make sure hindi tayo magmumukhang magulo. So, since wala yung tatlo, ako muna maglilid sa meeting na to. First paano tayo magsisimula? We need to figure out kung paano natin may papakita ang history ng Olongapo City bilang inspirasyon sa performance natin sa contest. Any ideas? Wala? Sige, magtatawag na lang ako. Ronald, ikaw, any ideas? Pwede tayo mag-picture ng mga landmarks dito sa Gapo. May camera akong pwede natin gamitin. Pwede yan, pero hindi lang mga landmarks o tourist spots yung coverage natin. History mostly, hindi lang sa tourism makikita. If historical events, siguro yung mga matatanda na nakatira dito. For sure, may naalala sila sa history dito, right? Di naman tayo pwedeng basta-basta mag-interview ng kung sino-sino. Dapat, magpaalam muna tayo, tas need natin isulat o i-record yung mga sinasabi nila. If gusto nyo mas formal, pwede tayo magsimula sa library. I'm sure may mga old books or newspaper doon na makakatulong. Good idea! Pero, kailangan din natin magtanong sa mga tao, like historians. Mas insightful yun kaysa sa books lang. Landmarks, yung mga matatanda, library, historians, and city hall. Ang dami nating pupuntahan. So, divide na lang natin ang work, okay? Ako na sa library. Yun lang ha. Ako na sa mga landmarks. Kaya ko naman maglakad-lakad sa Gapo. City Hall na lang ako. Kasi kung may access tayo sa archives nila. Okay, so landmarks, old residents, the public library, historians. I guess we could use online resources as additional information after this. Ano pa guys? What about City Hall? Baka may record sila or archives na pwede natin i-request. Teka, ganito na lang, by twos na lang. Ronald and Aisha sa Rotonda, then sina Jaden and Lucky sa City Hall, para ma-assist nyo yung isa't isa. Ikaw, paano ka? Wala kang kasama? Ako na sa public library. Try ko din maghanap ng mga pwedeng tanungin na historians. Okay, team. Alahanin ninyong pupunta maaga. Same day din natin dapat matapos. Basta, hindi tayo magpapagabi ha. Sure. Pero sana hindi tayo paalisin sa City Hall dahil masyado tayong maraming tanong.
Agahan mo dapat kasi para di ka maghintay na matagal sa pila. Alam mo namang madaming nagtatanong kapag malapit na ang tanghalian. Napapansin mo ba, Ronald? Ang daming jeeps sa Olongapo, pero iba-iba yung kulay. Parang may pattern sa kanila. Well, yeah. Nakadepende yung kulay ng jeep kung saan yung babaan mo. Wala, dapat noon mo pa ito alam. Ilang taon ka na dito nakatira? Alam ko naman na yan. I mean, ano pa yung purpose ng pagkakaiba ng itsura nila? Malay mo, symbolism pa lang, may inspiration na tayo para sa performance natin, di ba? Nung araw kasi, sobrang gulo ng traffic sa Olongapo. Ang daming jeep, tricycle, halos lahat nag-uumpugan sa daan. Ah, feel ko mas malala dati yung traffic. Paano nila naayos ba? Upang magdala ng kaayusan sa mga kalye, ipinakilala ng pamahalaan ng lungsod ang isang natatanging sistema, ang color coding para sa mga jeepney. Bawat ruta ay itinalaga ng isang natatanging kulay na ginawang madali para sa mga pasahero na makilala ang kanilang masasakyan kahit mula sa malayo. Ang makabagong ideyang ito, nakilala bilang Olongapo System, ay naging modelo ng disiplina at organisasyon. Sa kabila ng transportasyon, ang mga kulay ng jeepney na ito ay naging simbolo. Sinasalamin nila ang pangako ng Olongapo sa kaayusan, pagkakaisa at serbisyo sa kanilang mga mamamayan. Hello po, good morning po. Pwede po ba magtanong? Yes po. Ano po yun, ma'am? Nandito po ba si Mrs. Lorian? Ah, opo. Teka lang po. Let me call her. Ikaw ba yung nag-message sa akin nung isang araw? Right, Mrs. Sherilyn Santos po. Ah, I see. Well then, I suppose you have a lot of questions. Ma'am, matanong ko po pala. May contest po kaming sasalihan kaming magkakaklase sa regionals. Sabi po sa amin, ipe-perform namin yung city hymn on behalf of representing Olongapo. Manghihingi po sana akong information about sa hymn mismo. Aba, congrats! Malaking kalagayahan yan. Kaya nga po kaya manghihingi po sana ako information about sa hymn mismo. Like paano po siya nagawa? Hindi yan madalas tanungin ng mga ibang kabataan ngayon. Pero, masasagot ko naman yan. Noong 1990s, siya ay isang city government ng scholar. Nangako siya ipalilikuran ang Olongapo City kasi noon walang pagkakataon para sa kanya noong pagkakatapos siya ng Olongapo City National High School. Pero nang nag-alok ang city government sa ilalim ni Mayor Richard Cotton ng mga scholarship para sa mga estudyanteng galing sa kahirapan pero may potensyal, isa si Roland ang napapasok. Sa mamamagitan na ng libreng tuition at monthly allowance, nagawa niya mag-aral sa Maynila at tapusin ng kanyang degree. Bilang bahagi ng kanyang return of service, bumalik si Roland sa Olongapo para magturo ng kanyang alma mater.
mga 2004-2005, habang natuturo siya, nararamdaman niya'y kailangan ng alonggapan ng isang kanta ng isang himno. Bilang isang mag-aawit at music major, naniniwala siya ay nararapat lang ang magkaroon ang alonggapo ng isang kanta na maipapalaki at ay aawit ng mga tao. Kaya doon nagsimula si Roland na magsulat ng bilang inspirasyon na ibabalik sa alonggapo yung oportunidad na binigay sa kanya. Ang layunin niya hindi lang gumawa ng musika, kundi bigyan ang mga tao ng alonggapo ng isang kanta na nagdadala ng diwa ng Bolorismo, paggalang, pag-aalaga ng lungsod at pagmamahal para sa isa't isa. Dati noong panahon na iyon, hindi pa ito naging opisyal na himno dahil kinakanta pa lang ng choir nila. Sa tulong din noon ni Alan M. Miranda, pinino nila ang himno hanggang sa handa na ito'y kantahin ng komunidad. Si Roland Ronda ang kinilalang bilang lyricist ng hymn, pero para sa kanya, higit pa ito isang kinulog at himno na ay naging paraan nila ay parang pagbigay ng pagsasalamat sa lungsod ng mismong pagbigay ng kanyang pag-asa at oportunidad. Ngayon, ang Olongapo City ng hymn Good morning po. Ano pong may tutulong ko sa inyo? Hi po, good morning din. Nagre-research po kami tungkol sa history ng Olongapo. May mga records pa ba kayo about doon? Hindi ko lang sure. Can I have your school IDs as proof? Ang pangalang Sibit-Sibit Festival ay nagmula sa salitang sibit-sibit. Mga maliliit na bangka na ginagamit ng mga mangingisda noon, lalo na sa Barangay Barreto, na dati ay tinatawag nilang Sitio Makinaya. Talagang sinasalamin ng festival nito ang mga ugat ng ating lungsod bilang isang komunidad ng pangingisda. Nagsimula ito noong 1993 nang unang nag-organisa ang Subic Bay Resort Association ng isang summer event na may karera ng mga bangka para mapalago ang turismo. Sa loob ng ilang taon, naging masiglang tradisyon ito tuwing tag-init, pero noong 1996, natigil ito. Ngunit noong 2006, ibinalik ito ni Mayor James Gordon Jr. at mula noon, nakita natin ang mga karera ng mga bangkang tradisyonal at motorized, mga kompetisyon ng sailboat, mga cultural shows, at mga aktibidad sa tabi ng dagat. Isa ito sa mga festival na nag-uugnay sa ating mga pinagmulan sa tabi ng dagat. Ipinagdiriwang tuwing June 1 ang Olongapo Cityhood Anniversary Festival kung kailan opisyal na naging lungsod ang Olongapo. Nangyari yon noong 1996 nang ipinasa ang Republic Act 4645. Bago yun, nasa ilalim ng pamamahala ng US Navy ang Olongapo hanggang December 7, 1959. Nang ibigay ito sa gobyernong Pilipino. Pagkatapos noon, unang naging munisipalidad ito at kalaunan naging lungsod.
Kaya ang festival na ito ay tungkol sa pag-alala sa mahalagang sandaling yon nung naging malaya ang Olongapo at nagsimula ng pamahalaan ang sariling ito. Tuwing din sa festival na ito, madaming ganap katulad ng mga art exhibit, cultural shows, fun runs, street parties, fireworks, saka mga electric bike parade, lalo na sa mga parada. Nilibot nila mula sa Triangle, ulo ng Apo Rotonda hanggang sa Unity Fountain sa may Magsaysay Drive. Unity Fountain? Yun po pala yung tawag sa rotonda ng nasa Magsaysay Drive? Oo, kilala noon ang Unity Fountain bilang ang Magsaysay Rotonda. Nadisenyo pa ng architect na si Fermin Tura. Malaki na yung pinagbago nito pagkalipas ng panahon, magmula noong 1980s. Sumikat ito noong huling bahagi ng 1980s at unang bahagi ng 1990s. Isang panahon na puno ng mga malalaking pagbabago sa Olongapo, lalo na sa pagkatapos umalis ng mga puwersang militar ng US mula sa Subic Bay. Naging simbolo ito ng kalayaan, pagkakaisa, at pagbabago ng lungsod. Ganyan pala yung itsura niya dati. Sabay din siya nagbago kasama yung mga gusali noon. Pero ang galing ha, nagkakaisa ang mga tao para ihanda ang mga pagdiriwang sa lugar natin. Siyempre, maliban sa mga festival, hindi din mawawala ang kulturang volunteerismo ng lungsod natin. Lalo na sa mga volunteer programs na ginagawa. Parte na siya ng pagkakakilanlan ng Olongapo City nang umalis ang US noong 1990s. Nung turnover ang Subic Naval Base noong 1992, akala ng mga tao na mawawakasan na ng todo ang ekonomiya natin. Pero sa halip, libu-libong karaniwang residente ang nagsama-sama bilang mga volunteer para tumulong sa seguridad at pamamahala ng dating base area. Yung diwa ng bayanihan ang nagpapaahon sa Subic Bay Free Port and by extension, Olongapo City. Magmula noon, may mga iba't ibang volunteer programs na binubuo ang Olongapo, katulad ng mga cleanup drives, youth mentoring, cultural festival, at health missions. May mga grupo rin na aktibo sa pag-responde laban sa mga sakuna, pagsasanay ng first aid, at community preparedness. Sobrang daming tao ang sumasali, lalo na sa mga kabataan. May mga ibang efforts na nakatutok sa pagsuporta sa edukasyon, kabuhayan, at pag-aanda sa sakuna. Kasama na ang proyekto na umaabot sa mga katutubong komunidad. May mga volunteers din na nag-oorganisa ng mga medical missions at outreach programs, kadalasang tumutulong sa mga taong may kapansanan at mga vulnerable na grupo. Bukod dito, ang mga civic volunteers ay tumutulong din sa mga community service initiatives mula sa mga suporta sa mga kapitbahay hanggang sa mga lokal na kaganapan. Lungsod na mapayapa, lungsod na marangal, sa reglas ng silangan, bayani ang mamamayan. Mga sakit sa bayan, sa puso'y nagnunulay, ipinagbubunyi, Olongapo aming bayan. Kapwa-tao at volunteer,
sa mga bawat oras. Dito sa pag-unlad, Olongga po ang bayan, ika'y aming tanglad. I'm addict, I'm like Peter Rabbit, clapping Kiki in the hammock. I know where I'll take the planets, branded paddock, up, yeah, we automatic, baby back, and he made a classic, there you had it, that we back. My granny, they clapping off of my lip, I'm on money on my bit, that's a that. My mama had a brick, put what I for the brick, that's a that. Oh yeah, I'm like la 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 la. Guacamole, yeah, she riding my little phone. Got me breaking Al Capone, smooth and cold like things like bone. She said I can sweet like soap, taking my billion bags of soap. I'm designing my shit Adobe, 7 C's, got dick like Moby. Quick little freak, I'm jumping the feet, and she know that I do it too. Quick little snap and quick little say, I'm feeling like 2 and 2. Yeah, I'm swinging big energy. Yeah, my shawty's got them triple white. They talking off of my lips, got my money in my bitch. That's a that. All my mama had a friend, put the time off of this wrist. That's a check. Fuck it, I'm like la 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 la.